Malaking pag-asa ang nakita ng Warriors laban sa Nuggets. Rob Pelinka, natoto na sa desisyon. Jokic, trending matapos manalo sa Warriors. Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high-quality shoes. Ang LA Lakers ay nagsimula ng mabagal matapos magkaroon ng isa sa pinakamahusay na off-season sa larangan ng sports. Ang mga Lakers ay pinaayos ang mga edges matapos ang kanilang biglang pag-akyat sa Western Conference Finals at handa na para tapusin ang gawain ngayong season. Gayunpaman, as of Wednesday, nasa 3-4 ang record ng Lakers at tila malayo pa sa pagiging isang malakas na contender para magkampiyon. Ngunit maaga pa sa season at marami pang oras para baguhin ang sitwasyon. Ito'y LA, gayunpaman kaya't walang tinatawag na pasensya at kinikilala ito ni Lakers General Manager Rob Pelinka. Ayon sa NBA insider na si Ramona Shelburne, nasa mga hakbang na si Pelinka para kunin ang isang ikatlong star. Subalit sino ang magiging ikatlong star na iyon ay hindi pa tiyak. Alam ko na may PTSD pa rin ang mga tagahanga ng Lakers mula sa huling pagkakaroon nila ng ikatlong star sa lineup, sapagkat hindi ito naging angkop mula sa simula. Gagana ito kapag mahanap ni Rob ang tamang manlalaro at magbabago ang kapalaran ng Lakers. Maaga pa sa season at hindi pa natin alam kung sino ang magiging available kapag malapit na ang trade deadline. Pinatunayan ni Pelinka at ang kanyang koponan ang kanilang galing noong nakaraang trade deadline at kung kinakailangan, gagawin nila ito muli ngayong season. Sana'y hindi na kailangan gawin ng LA ang malalaking pagbabago tulad ng nakaraang season. Ngunit isang trade o dalawa ay maaaring kinakailangan kung nais nilang makaangat. Sa ngayon, tila malungkot ang sitwasyon. Ngunit titingnan natin kung paano magbabago ang season. Makakapagluto pa kaya si Rob? Abangan na lang natin mga kaibigan. At ayon sa mga source, matagal nang nagkaroon ng mutual na interes sa pagitan ni Zach LaVine at DeMar DeRozan at ng Los Angeles Lakers sa posible na makateaming up sina LeBron James at Davis. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan? At sa kabilang banda, matapos ang laban ng Denver Nuggets kontra sa Golden State Warriors noong Miyerkules ng gabi, ang kasulukuyang Finals MVP na si Nikola Jokic ay nagkaroon ng viral na kaganapan sa kanyang post-game media session. Habang si Jokic ay nakaupo sa entablado, ang producer ng Altitude TV ay nahulog mula sa kanyang upuan na nagdulot ng kamanghamanghang reaksyon mula sa star ng Nuggets. Sa pamamagitan ng pag-reenact ng kanyang pagkahulog, pinatawa ni Jokic ang mga miyembro ng media na nagbunga ng isang bagong viral na kaganapan. Bagamat kilala si Jokic sa kanyang karamihang tahimik na personalidad, siya isang nagpapakatawang tao at madalas ay may mga biro sa kanyang post-game media session. Kaya ating tunghayan mga kaibigan ang video na ito. Don't worry, Taylor fell down. Fun time. Nicole, what did you think of Warriors looking for Jackson Davis? I didn't hear the question, man. Sorry. Matapos ang huling panalo ng Denver bago ang laban ng Warriors na ito, nagsimula si Jokic sa kanyang media session sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na alam niyang tatanungin ng mga reporter. Dahil sa kanyang kaalaman sa mga uri ng tanong na karaniwang tinatanong sa kanya pagkatapos ng mga laro. Pinasaya ni Jokic ang mga reporter sa pamamagitan ng pagsasagot sa mga tanong nang hindi man lamang inuutusan, na isa pang halimbawa ng kanyang pagkakatuwa sa media. Hindi kailanman nagmamalaki si Jokic at palaging handang magbiro pagkatapos ng mga laro. Ito ay lalong totoo pagkatapos ng mga panalo na mayroon ng marami ang nakamit sa Denver sa simula ng season na may NBA best na 8-1 sa kanilang unang 9 na laro. Alam ni Jokic at ang mga Nuggets kung kailan dapat maging seryoso. Ngunit ang post-game media ay madalas na pagkakataon para sa kasulukuyang final MVP na magkaroon ng kasiyahan. At sa susunod na balita naman mga kaibigan,
Isinagawa ni Chris Paul ng may perpektong bounce pass sa harap ni Klay Thompson na walang sinuman sa pagitan niya at ng basket habang kapos na ang oras at may 3 puntos na lamang ang inahabol ng Golden State Warriors. Sa isang sandali, tila nagkaroon ng pagkakataon ng pangalawang pinakamahusay na shooter na makapagdala ng kanyang short-handed na koponan sa overtime laban sa mga defending champions habang sumasabog ang huling busina. Ngunit, nauwi na sa wakas ang mga pag-asa ng Warriors nang hindi maipagtanggol ni Thompson ang bola at hindi nakapag-set ng kanyang paa para magtira, na nagbigay daan sa Denver Nuggets na makatakas mula sa Pepsi Center na may hirap na inangkin na score na 108-105 na panalo noong Miyerkules ng gabi. Ang mga koponan tulad ng Golden State ay hindi naglalaro para sa moral na tagumpay. Ang mga Dubs ay isa sa mga pinakamahuhusay na koponan sa basketball sa loob ng unang 2 linggo ng regular season. Sila ay may kakayahang talunin si Nikola Jokic at ang Nuggets sa kanilang tahanan upang tapusin ang kanilang 4 na laro sa kalsada. Sa pag-aalala na sina Draymond Green at Gary Payton II ay wala sa laro noong Miyerkules at ang mga Warriors, maliban kay Stephen Curry, ay nagtulungan na mag-shoot ng 5 of 22 mula sa labas ng 3. Hindi mahirap para kay Steve Kerr na mahanap ang magandang aspeto sa performance ng kanyang kuponan. Nawawala ang 2 mahalagang player. Naglalaro laban sa mga defending champion sa kalsada sa dulo na mahabang biyahe. Ito'y isang malupit na laban. Sabi ni Kerr, talagang naglaban ang aming mga player at nagbigay sa kanilang sarili ng pagkakataon na manalo. Mahirap na paraan para magtapos, ngunit sa kabila ng lahat, ako'y masaya para sa kanila at excited tungkol sa kung ano ang paroroonan ng aming kuponan. Ang huling laro ng Golden State Warriors laban sa Denver Nuggets ay isang mahirap na laban. Natatangi ito dahil dito ang mabagal na simula ng kanilang bituin na si Stephen Curry, na walang punto sa unang quarter at masikip na binantayan ni Kentavious Caldwell-Pope. Gayunpaman, sa huli, natagpuan ni Curry ang kanyang rhythm. Nagtapos ng laro na may 23 points, 5 rebounds at 4 na assist at may 3 turnover sa 6 of 17 shooting, kung saan karamihan ng kanyang tira ay mula sa malayo. Napansin din na hindi siya nakapagtala ng punto sa loob ng arc para sa unang pagkakataon ng season. Ang laro ay umabot sa isang kritikal na sandali kung saan hindi nagtagumpay si Curry sa isang lefty finger roll na iniwan ang Dubs na kapos ng 1 puntos na may humigit kumulang 10 segundo na natitira. Kapuri-puri ang desisyon ni Warriors coach Steve Kerr na payagan si Curry na umatake ng 1-on-1 habang nasa kritikal na sitwasyon sa laro. Habang ating maalala ang matagumpay na winning shot ni Curry laban sa Oklahoma City Thunder noong kanilang road trip. Kahit nawawala ang kanilang 2 pinakamahuhusay na defender at hindi maganda ang shooting, ipinakita ng Warriors ang kanilang pinakalakas na kalaliman. Ang mga manlalaro tulad nina Andrew Wiggins, Moses Moody, Jonathan Kuminga at Klay Thompson ay nagbigay ng malalim na ambag at nagpakitang galing naman mula sa bench sina Moody at Kuminga. Kahit ang mga rookies na sina Trayce Jackson-Davis at Brandin Podziemski ay naglaro na maganda kung kinakailangan, na kumita ng tiwala ng kanilang coach para sa mga susunod na pagkakataon. Sa kabilang dako, kulang din ang players ng Denver Nuggets sa kanilang laro dahil sa hamstring injury ni Jamal Murray, na nagpapakita ng kanilang pagtitiwala kay Nikola Jokic. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, ipinakita ng Nuggets ang kanilang pagiging matatag sa pamamagitan ng malalakas na performance mula kay Michael Porter Jr. at mula sa backup point guard na si Reggie Jackson. Nanatiling hindi pa natatalo ang Nuggets sa kanilang tahanan ngayong season, na nanalo ng may isang average na lamang na higit sa 14 points bawat laro. Kahit maaaring magtampo ang Warriors sa pagtatapos ng road trip na may isang talo, mayroon pa rin silang dahilan para maging optimistic, na mayroon silang 6-3 na record at 6 na sunod-sunod na laro sa tahanan sa kasunod. Kabilang na ang pagkakataon na makabawi mula sa kanilang kamakailang pagkatalo sa Cleveland Cavaliers. Ano ang inyong saloobin dito mga kaibigan? I-comment down below kung ano ang masasabi niyo sa mga pangyayaring ito.